Hindi ito totoo. Pero dapat din nating malaman kung hanggang saan ang itatagal ninyo. Tinitignan nila ang aming kakayahan. Pero nakataya ang buhay namin kapag may nangyaring aksidente. Ang ibinigay nilang limitasyon ay hindi sigurado kung hanggang saan. Anong gagawin ko para mapigilan ang mga ito? Ngayon may para kaming mga dagang nakakulong na pinag-aaralan ng mga scientifico. Sige, lumapit kayo! Tatlong may hawak na baril, 6 ang may espada. Meron pang 2 sa itaas. Mahusay kayo. Nakakaya ninyong itagong inyong sarili. Pero ang kakayahan nyo sa pakikipaglaban ay baliwala. Tigilan niyo na ako! Hindi ko na kailang gamitin ang kapangyarihan ng Nen. Kaya naman pala, wala ang magagawa mga to. Bibilang ako ng 3. Patigilin mo sila. 1, 2. Oo, sige. Naintindihan ko. Sinasabi ko nga ba, ginamit nila dito ang kapangyarihan ng Nen. Noong sinunto ko yung isa ay naramdaman kong para lamang siyang isang ora. Ang hindi ko maintindihan ay kung anong Nen ang ginamit nila. Paano mo yan nalaman? Magaling ang ginawa mong pagtago sa likod ng ibang tao. Pero habang pinanonood ko kayo si taas, madali kong nakita na ikaw lamang hindi inaatake. Kakaibang naramdaman ko nung sugurin ako kanina nung 2 sa itaas. Nung tumulan ako at lumapit sa chandelier, kahit hindi na nila ako naabot ay dire-diretso pa rin sila sa pag-atake. Imbis na sugurin kayong mga nandito sa ibaba. Siguro ang utos sa kanila ay ganito. Sugurin kung sino man ang taong malapit sa inyo. Ganon lamang kasimple ang utos na ibinigay ng taong gumawa sa kanila. Pero, ang ikinagulat ko ay kung paano niya nakontrol ang 11 orak kung ang bawat isa ay kasing laki ng isang tao. Siguradong ang kapangyarihan ng taong yun ay nagmula sa kakayang kumontrol. Sa sobrang laki ng orang kinukontrol niya kanina, na siguro kung hindi siya maaring lumayo sa lugar na ito. Sa madaling salita, ang taong yun nandito lamang sa loob ng kwarto. Tama ka dyan. Ang pangalan ko nga pala ay Sachimono Tochino. Isa rin akong hunter na tulad mo. Naninilbihin ako dito sa mansyon. Pero kung meron pa kayong ibang katanungan tungkol sa akin, ang masasabi ko lang ay matagal na ako sa trabahong ito. Huwag niyo sanang mamasamain ang ginawa kong ito. Alam niyo naman na pinag-utusan lang ako. Sabi nila subukan ko raw kung gaano kayo katibay. Hindi ko akalain na mahuhuli niyo ako ng ganung kabilis. Pero sa pinakita niyong kakayahan, siguradong 4 sa inyo makakalabas dito sa mansyon. Mag-iingat kayo, ha? Meron pa sigurong isang espiya dito. Alam kong sinasabi mo lang sa amin ang kasinungalingan na yan para lokohin kami. Pero nagkakamali ka. Aalamin ko kung meron pang espiya. Ikaw yun. Siya yung isang espiya na nanloko sa atin. Sira ka ba? Sino nagsabi sa'yo na ako ngayon? Iyang walang kwentang kadenang nakasabi sa kamay mo? Ang tawag dyan ay paghahanap. Anong pakialam ko sa sinasabi mo? Hindi niya naman yan mapapatunayan. Maaaring napatunayan na niya. Dahil nung tumapat sa'yo ang kadena, bigla na lamang lumakas ang tibok ng puso mo. Kung mali ang bintang niya, biglang lalakas ang tibok ng puso mo, tapos unti-unting babagal. Dahil nenervosin ka sa pagkakamali niya. Pero ang puso mo ay biglang lumakas at bigla ring bumagal habang kayong dalawa ay nag-uusap. Yon ang tipikal na reaksyon ng isang taong nagsisinungaling. Alam kong yung sinabi mo rin kanina ay walang kasinungalingan. Dahil hindi ko narinig na bumawi ang tibok ng puso mo habang nagsasalita ka. Maliwanag ng lahat. Ang 2 sa 5 natitira, inaakusahan ka. Teka, sandali. Huminahon kaya't makinig muna sa akin.
huwag kayo masyadong mainit. Maaaring magkaroon ng 2 espiya sa 5 pang natitira. Dahil marunong siyang gumamit ng Nen, pwede niyang paggalawin ng kadena kahit kailan niya gustuhin. Pati na rin ang pagtibok ng puso. Malay natin kung silang 2 espiya at piniikot lamang nilang ating ulo. Hindi ko alam kung espiya talaga ang 2 yan. Pero sigurado ako na matagal na silang magkakilala. Ano sa palagay nyo? Patawarin niyo sana ako. Ngayon ay nabaligtad na ang lahat. Kaya magsalita na kayo mga espiya. Nagkasabay lamang kaming 2 doon sa tren nung papunta dito. Kung iisipin niyo ang pagpapapunta sa atin dito sa mansyon at ang oras ng biyahe, sigurado naman hindi malabong mangyari na kami magkasabay. Kung sakaling sa mga natira ay kami ngang 2 espiya, hindi naman mahina ang utak namin para magpahalata sa inyo na magkakilala kami. Kaya lang sa taong katulad ng inaakasahan ko na lang ng basta-basta, mahirap talagang paniwalaan dahil wala naman akong sapat na pruweba. Ako nang bahala. Ako nang gagawa ng kasagutan. Ang lahat ng madidikitan ng papel na ito ay sigurado magliliyab. Malalaman natin. Hey, Tiger! Bakit nagkaganon? Hindi ba't ang sinabi ko sa inyo kanina ay magliliyab? Siya nga pala, ang tawag dyan ay haiku. Isang mahika na ipinagmamalaki ng aming angkan. Dapat ay mangyayari yung isinulat ko. Pero wag na kayo magtampo, dahil ito na ang totoo. Nababasa niyo naman, ang sinungaling ay masusunog hanggang kamatayan. Kaya kung sino man sa inyo ang tunay na espiya, mabuti pang umamin na kung ayaw ninyo malitsyon.